Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin ang mga sisilip tayo, no, sa mga malalakas na energies sa sign ninyo in 2026. So, kukuha tayo ng isang card bawat buwan, no? So, yung January ninyo, we have the 10 of Swords. For February, we have 3 of Swords. Yung March, we have the 6 of Wands. April, the Empress. May, we have 3 of Cups. And the June, we have 5 of Pentacles. Ayan. For July, we have the 5 of Wands. August, we have 2 of Wands. September, we have the Queen of Swords. October, we have the Knight of Cups at the Page of Pentacles. November, we have 7 of Wands. And December, we have Judgment. Ayan. So, yung theme ninyo for the year, Ace of Cups. So, napakaganda nito. You know, kung ano yung mga needs ninyo, yan ay maaring ibigay sa inyo, no, ng Divine Universe. Yung bang not necessarily, no, na kung ano yung wants ninyo, but kung ano yung kailangan ninyo, kung ano yung necessity ninyo, no, yun ang ipoprovide sa iyo ng universe. The divine is going to help you, no, na ma-manifest mo ang mga bagay, no, and even tao, situations, no, na kakailanganin ninyo, no, sa 2026. And paalala lang, no, sa inyo, Gemini, na silip lang ito, no, sa kung ano ang posible, no, na mga energies na maaring dumating sa buhay ninyo for every month. And kung meron kayong hindi gusto, 'di ba, na energy, wag din yung isipin, no, na yun na talaga ang mangyayari. Because energies are fluid. But tinitignan natin yung possible na mga energies, no, na maaring pumasok sa buhay ninyo for every month dito, right at this time. No, yung energies na pwedeng dumating sa inyo, tinitignan natin right at this time. 'Di ba? So, pwede pa ninyo itong baguhin, no? Kung meron kayong hindi gusto, meron kayong ayaw ninyong tanggapin na merong ganong energy na posibleng dumating sa buhay ninyo at kung anong specific month dito, marami pa kayong oras para baguhin ito. 'Di ba? Marami pa kayong oras para maiwasan kung hindi nyo gusto. 'Di ba? Kaya, ano kayo, this is just gabay, no? This is just silip, no, sa inyong 2026. So, yung January ninyo is 10 of Swords, which is really beautiful, no? Kasi 10 represents endings and beginnings. So, ibig sabihin nito na papunta kayo sa pagsisimula ng bagong buhay. As you head towards 2026, pagsisimula pa lang ng taon, 'di ba? Kayo ay aarangkada na, no? Kayo ay babangon na, you're getting on your feet, and you're going to do anything and everything in your power para malinis na ang path na tatahakin ninyo, no? Kasi tatanggalin mo na dito kung ano man itong mga nagpabigat sa buhay mo, ano man ang mga nangyaring ito. Kasi dito, backstab the energy yan. Na-traitor kayo dyan. At some point sa buhay mo, naghirap ka, diba? Nag-suffer ka emotionally, physically siguro, and mentally. At ngayon,
magigising ka na sa katotohanan. It's already 2026, 'di ba? Let's renew our lives, 'di ba? I-renew ko na yung sarili ko, um, at babangon ka na, no? Ito yung time na babangon ka ng muli sa buhay, and you're going to start a new life. You're going to um, release anything, 'di ba? Na nagko-cause ng sama ng loob sa iyo, ng hirap sa kalooban mo, sa pag-iisip mo, yung gano'n, no? Because you want to move on na, no? From that situation. So, pagdating ng February, we have Three of Swords. Three of Swords is heartache, heartbreak, no? Pero, nakaraan na yan. Tapos na yan. Pero, around siguro February, baka magkakaroon ka ng parang merong pagbabalik, no, sa diwa ninyo. Merong mga siguro makakapag-remind sa inyong muli, no, na kung ano ang nangyari diyan, paano kayo nasaktan ng tao. Just definitely that is related to Ten of Swords, no? Kung paminsan-minsan siguro, 'di ba? Hindi pa kayo kasi totally nakakapag-move on siguro sa sitwasyon na 'yan. Kaya paminsan-minsan naaalala nyo pa 'yan. Paminsan-minsan na nararamdaman nyo pa, no, yung sakit na naidulot sa inyo ng kung sino man. So, maaring in February, pwedeng ma-remind kayo because it's love month, 'di ba? At maaring single pa kayo sa ngayon, kaya maaring merong kurot sa puso ninyo kasi is 'di ba? It's Valentine's Day on the 14th, 'di ba? Kaya siguro nalulungkot din kayo. Naaalala ninyo, no, na kung ano yung masasayang araw din ninyo ng naging jowa mo, 'di ba? Ng mga nakaraang panahon, no, hanggang sa dumating kayo dito sa meron ng panlolokong nagawa, 'di ba? Kaya siguro kayo parang babalik sa diwa ninyo, sa damdamin ninyo, yung sakit kasi yun nga, 'di ba? It's love month. Kaya medyo magsisenti siguro ang iba sa inyo rito, Gemini. So, pagdating ng March, may celebration, no? Six of Wands is a celebration. Sa card ang pinapakita parang may kasalan, 'di ba? May kasiyahan. So, baka, no? Baka merong magpapakasal sa inyo rito or baka merong ikakasal. For others of you, baka ito'y celebration ng baka meron ditong magre-renew ng vow, baka merong anniversary. Pwede rin ang celebration dito related doon sa mga accomplishments ninyo, 'di ba? Baka meron kayong accomplishments sa trabaho, sa business ninyo, or sa career, no? At maaring 'yan ang dahilan ng inyong celebration. So, pagdating naman ng April, meron tayong the Empress energy, which is really beautiful. Kasi si Empress, ano yan, 'di ba? Abundance and prosperity energy. Kaya maaring meron ditong mga biyayang paparating, meron kayong mga financial opportunities or po pwedeng financial blessings talaga, cold cash na pwedeng dumating sa inyo at this time na siyang talagang nagpaparamdam sa inyo, no, ng kasaganaan. Kaya magiging magiging masaya, 'di ba? Magiging magaan ang pamumuhay, no? Kasi meron kayong kaluwagan sa pera. So, yung May ninyo is Three of Cups, no? Which is another celebratory energy, you know? So, si Three of Cups naman, baka merong pa birthday party or baka yung blessings, no? Financial blessings na natanggap ninyo dito sa nakaraang buwan, baka sa May, doon nyo pa lang ito isi-celebrate. Baka doon kayo mag-share ng mga blessings ninyo sa iba, yung mga ganon, no? Pwede rin dyan na, yun, parang may birthday, pwedeng may kasalan, may engagement, yung ganon. Kaya, have fun and enjoy naman kayo. Okay? So, yung June ninyo ay Five of Pentacles. So, Five of Pentacles is parang left in the cold, no? Ang iba sa inyo rito. Feeling niyo siguro, para sa iba lang sa inyo ha, baka ang iba makakaramdam dito na parang pinabayaan na kayo. 'Di ba? Parang na-neglect na kayo ng kung sino man at parang
kung ano yung kailangan ninyo, lalo-lalo na pagdating sa pera, as in parang walang-wala talaga, walang mapagkukuhanan at maaring walang tumutulong sa inyo, no? Pupuwede rin kasi na hindi rin kayo nag-a-ask ng tulong. Pupuwede rin kasi na hindi rin kayo nagre-reach out, no, to someone na puwedeng naman sana makatulong sa'yo. So, isa din 'yan, no, sa reminder sa inyo rito na huwag kayong mag-hesitate, no, to reach out to someone. Don't ever hesitate to ask for help, no, from someone kung kailangan nyo talaga ng tulong. Okay? Kasi always remember, no, na lahat tayo, lahat naman tayo, kahit sino sa atin, kailangan natin ng tulong. Kakailanganin natin ng tulong at some point sa buhay natin. Alright? So, yung July ninyo, we have 5 of Wands. Ayan. So, 5 of Wands could be conflict. No? Baka meron ditong magiging kaaway kayo, kadiskusyon, baka magkakaroon kayo dito ng heated argument with a kapamilya or katrabaho, yung ganon, no? Kasi pwedeng hindi kayo pagkakaintindihan. You are not on the same page. Hindi kayo nag-agree, 'di ba? Sa iisang punto siguro. Kaya medyo merong gulo, medyo merong sagutan, merong, alam mo yun, tampuhan, yung mga ganon. Come August, we have 2 of Wands. Ayan. So, yung 2 of Wands, ano ito planning stage. And there is also travel energy rito. At pwede rin ang iba sa inyo rito is needing to make an important decision, no, sa buhay ninyo. Kaya exciting ito, no? This is an exciting period sa buhay ninyo kasi maaring marami habang nagpaplano kayo, baka marami na din ang kumakatok na opportunity sa inyo rito, no? Kaya good luck sa iyo. Marami kayong pwedeng pagpilian. Ang September ninyo ay Queen of Swords. Ayan. So, since nandito kayo sa pagpaplano ng, kunyari, project yan, ano man endeavor yan, ano. So, maybe you will be doing a lot of transactions, a lot of conversations, talking, discussions with other people, lalo-lalo na sa business talk ito. So, important reminder ito para sa inyo, no? Na during this time, make sure that you are communicating clearly and effectively. Okay? Kasi, importante yon, no? Sa kahit anumang klaseng transaction, sa kahit anumang klaseng conversation, yung honesty at saka yung maiparating mo sa mga tao na kailangang makarinig, no, ng saloobin mo, ng opinion mo, 'di ba? Kailangan nilang marinig 'yon, kailangan nilang marinig ang totoo from you. Kaya ang ano dito, ang panawagan sa inyo din, ano, advice sa inyo ito, no, during this time na kailangan maging honest ka sa sarili mo. And at the same time, yung communication skills ninyo, no, galingan ninyo para hindi rin ninyo masayang yung oras na mga kausap ninyo, 'di ba? You are maging straightforward dapat, no, sa pag-i-express ng inyong sarili. So yung October ninyo is Page of Pentacles, which is this is good luck energy, no, siswertehin kayo rito kasi meron dito mga opportunity na dadating, no, opportunity na related, no, sa mga offers sa trabaho, sa career or business, anything na pagkakaperahan, 'di ba, pagkakakitaan. So yan ang mga dadating na balita sa inyo that time. And merong offer, no, baka meron ditong someone is going to ask you on a date, someone is going to ask you na mas makilala ka pa, 'di ba? Kasi someone is interested sa inyo romantically. Lalo-lalo na doon sa mga single, no? Gemini, for those who are single. So, maaring may ganong sitwasyon ng iba sa inyo. Okay? So, by the way, I would like to say hi muna and shout out sa ating beloved channel member
na si at Alexander Toralba 3777. Maraming salamat po for your support sa channel. Maraming salamat sa patuloy ninyong pag-share ng inyong mga blessings by sending me super thanks. Maraming salamat po, no, sa inyo. So, November is 7 of Wands. Ayan. So, kailangan ninyo rito na magpakatatag. Kailangan ninyong tibayan ang inyong loob at alamin mo, no, sa sarili mo kung ano yung totoo, kung ano yung dapat na ipaglaban mo, 'di ba? Kasi pwedeng meron ditong mga tao na nang-i-intimidate sa iyo or baka meron ditong mga naiinggit sa iyo. Kaya pwedeng meron mga taong maninira, gagawan ka ng ibubuli ka, gagawan ka ng kwento, yung mga ganun ba? So, dapat maging matatag ka. Okay? Lagi kang maging matatag during this time. So, sa December naman, we have Judgment, no? So, maaring meron ditong time na kailangan ninyong i-allot sa sarili ninyo para kayo ay makapag-isip, para kayo makapagmuni-muni, para kayo ay makapagnilay-nilay. Kasi there could be an important decision making na kailangan ninyong harapin. Meron ditong importanteng desisyon na kailangan ninyong pagdesisyonan, but before that, no, bago ninyo gawin yan, make sure na napag-isipan ninyong mabuti para hindi ninyo pagsisihan. Kasi kung ano pati yung gagawin ninyong desisyon dito during this time, is going to have a great impact, no, sa buhay mo for the long term. Hindi lang tatagal yan ng isang buwan, isang linggo, hindi ganoon. Matagal, no, yung magiging epekto ng kung ano man ang magiging desisyon ninyo around this time, no? Kaya good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.